Cristo. So yun guys, isang magandang araw na naman at napagpalang araw sa inyo lahat mga kaigops. Panibagong araw tayo ngayon at syempre panibagong vlog. So ngayon mga guys, ang ating vlog ngayon ay patungkol dun sa buwan, sa renewal ng bangka, yung pagpaparehistro ba. So, kasi marami nagtatanong sa mga viewers natin na kung saan natin pinaparenew yung ating bangka na ganun kalaki. So yun naman guys ay kung naman yun, hindi papasok sa marina. Kaya ang noon, ang rehistro nun ay sa munisipyo, sa MAU office, dahil may mga kategory na sukat. Sa marina kasi 3 tons pataas, sa munisipyo naman sa MAU office ay 3 tons pababa. So tapos sinusukat yung kasko, yung lapad at yung taas ng parka at yung haba, yung kabuuan ng bangka. So yung bangka natin ay sa munisipyo lang yung naka-rehistro. So kahapon guys, yun na nga yung ating ginawa kahapon. Nagpakuan tayo, nagparehistro dahil papasok ng March. So upang pananayan sigurado yung mga maritime at saka itong sa Maugis. So kaya minabuti natin iparehistro na yung bangka. So ito na guys yung nakuha natin papel. Ayan, 2025 Municipality of Baler. Tapos ito renewal. Ayan. So ito yung binibigay na pinakapapel galing doon sa MAU office. So ipapalamin ito lang natin ito para kahit dali natin sa laot ay hindi mabasa, in case na magulaga tayo na sila mag-grow na dyan at mga huli. May dala na tayo papel. At saka mga kwan dito guys, ang binayaran natin dito ay umabot na 2,950 dahil yung municipal fisher fox registration 200, ayan o. Tapos yung motorboat registration 300. Tapos yung men, yung mga sakay, authorized boat 900. So pumapatak ng 300 bawat isang tao bayad sa sakay. Tapos yung fishing gear, yung ginagamit natin tamsi, mga higos, yun ay bawat isang pulunan ay 200. So diniklara naman natin doon isang pulunan bawat isang tao at hindi naman sabay-sabay na nagagamit. So 600. Tapos yung fishing vessel, ayan, 950. So ang total ay 2,950 mga guys. So tapos ang requirements sa munisipyo ay sidula, ito muna yung sidula, tapos barangay clearance, tapos picture ng bangka, kulay orange sa pintura. Kung napapansin nyo doon sa mga vlog natin ito nakaraan ay nakapag-pintura tayo 2 beses dahil hindi ino-ano yung unang pintura na may kulay puti. Pinasukin natin yung bangka tapos na panibago. So yung pinicturan, tapos yung picture din ng may-ari sa bangka at saka yung mga sakay. So itong lumaot kami nakaraan ay 3 lang kami. So yun lang yung ni-registered natin. So okay na, nakapag-register na tayo ng bangka kasi may city talaga. So sa mga susunod na araw yata para magkakandak sila ng meeting dito sa aming lugar. Kasi yung iba na hindi pa na-inquire, pero nung isang taon pa yan na isang taon pa yan na patupad. So nang iba talaga ay susunod.
Tapos yung iba di pa rin na makakapag resto gawa ng talagang taghirap dito mga nakaraan. Alam nyo naman mabagyo dito mga nakalipas na panahon, tapos malakas pa kami yan dito sa aming area. So naliwanag ko kahapon sa opisina na once na nasita yung bangka, tapos ang nakarehistro lang doon ay tatlo, tapos ang sakay mo ay 4, huli pa rin, may penalty or may kaso niya, may kaso. Kasi yun talaga yung batas na pinapasunod nila. Kaya doon sa mga fishing, sa mga viewers sa Baler, municipality of Baler Auro, Baler, yun ang requirements. Talagang kahit na-registered na yung bangka, tapos may sakay kayo na panibago na hindi nyo na-registered, pag nahuli, automatic may violation pa rin. Kaya dapat talaga naka-rehistro. Doon naman sa mga sakay ng bangka, obligado rin naman talaga magparehistro sila dahil yun na naman ang pinaka bayad sa isang taon, tsaka yung pulunan nila. So bawat isang tao dito sa lugar namin ay 500, kasama na yung fishing gear na tamsi na ginagamit. So sa Korea pa magkakandak ng meeting sa amin ng office. So sa bangka naman natin guys, okay na. Tayo iba naman na. So yung may kasama kong isa, kinuha ko nga yung ID niya, tapos magpapanibagong pa na lang, rehistro na lang, huli na lang yung resibo, tapos parang ganito lang, tapos ipapalamin natin para madadala-dala natin sa laot. Tapos pinasikaso ko na rin yung insurance dahil obligado talaga may insurance yung bangka. So yung mga ka-egops, sana nabigyan ko ng konting detalye yung mga nagtatanong sa akin, mga viewers, na ang rehistro ng ating bangka ay sa munisipyo lang, hindi pa kasi pumasok sa sukat ng marina dahil hindi pa siya mapasok ng clearance. So dun sa mga ka-fishing ko dito sa province of Aurora, maaaring isa na din ang patakaran yan, isa na pasunod sa aming municipality sa Baler. So yung mga hindi pa nakapag-registered, hanggang March 31 na lang ang deadline. So talaga manguhuli na yan o maabala pa. Sa na makapag-fishing tayo, lalo na pag nakapagkarga ng pagkonsumo, mapito na yung bangka, tatakbo palaot, tapos sa loob mo dyan yung maritay, ligado mabala. Ang masama kung makakasuhan pa, yan ay talagang ibiniti ng mga nakaraan, makukuha pa, mapupornada pa yung hanap buhay natin. Lalo ngayon, paganda ng panahon, ang dami na. Kaya magparehistro na yung mga fishing natin sa Baler. So yun mga ka-egops, ang kadugsungan pala ng vlog na ito dahil hindi pa naman tayo nakapag-fishing ito mga nakaraan. Gawa na halos na higit isang linggo. Yung mga nakaraan, maraming video sa laot na hindi rin natin na-i-upload. Gawa ng pa-repair tayo ng bangka. So yung video natin, doon muna tayo tumutok. So yun ang kadugsong dito. Sayang naman kung hindi may-upload. So sa isang buhay, nakahuli kami ng dorado. Piraso talaga malalaki. So yun, abangan nyo lang mga ka-egops ang kasunod ng kadugsong ng video ito. Ito natin i-clip. Siyempre, shoutout sa mga viewers natin sa walang sawang pag-subscribe sa ating channel. Yes po sa inyong lahat, sa mga nagpapashoutout. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At sana ay nasa mabuti kayo kalagayan. God bless po sa inyong lahat. Ganyan dyan din sa bayan ng Kwan, Romblon, at saka dyan kay Boss Jeep sa may suklayin sa malapit sa Petron. So natin sa mga spare parts na makina. Shoutout sa iyo Boss Jeep. At sa mga kanyang Kwan, kambayan niya sa Mindoro, marami rin tayo palang viewers. At siyempre sa province ng Aurora, at saka sa Romblon kay Tartar. Ayan, shoutout sa Aklan, sa Cavite, sa mga OFW. Salamat sa inyong panonood palagi. So yun mga ka-egops, abang-abang na lang. At siguro mga isang araw, kaya na rin tayo makapag-fishing na naman tayo kasi medyo gumaganda na ang panahon dito sa area natin dahil halos pa na matapos ng February. So isang araw ay first week na ng March. So abang-abang na lang mga ka-egops. Right. A few moments later. So guys, pasipag naman tayong dorado. Ang 4 na piraso dito sa
spot na ating nilipatan sa panibagong buya. Parang malinis, nagtitining. Bingo. tayo sa buyag ito. Ayan, binabantong pala yung isa. Pangalawa. Lalakit para palang rampahan.
Oh, kalaki. Ituhan. Pundak-pundak naman. Ay, ito may nailasilog eh. Alright, baka pa na lang. So yan guys, so 4. Hihila pa yung isa. Yan o. Malalim, malalim, malalim. Kalaki. Babae. Wow, 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 wow. Apat. Usos. Saglit lang mga kaigops, oh. May pasalubong kagad tayong 4 na dorado. Putan ulit natin. Ayun yung buya, oh. Baka mayroon pa. Alright. Alright, so right.
tayo sa 17 oh. May bangka din sa 17. Ah. Hindi ba yung tinara na bangka? Buhay na ba kayan? Kahit 17 siguro yan. Bali pang 5 piraso yan mga guys. Binabanto na yan dito sa isang buya lang. Malalaki ang Dorado. Sumasabay pa pagkain. So ayun, time check po na tayo ngayon mga kaigops. 8:45. So dumakbo tayo dito patabi ng Bagya. Abante pa dito, abante. Ikaw ba iabot mo yung koray? Hilahin mo, ibigay mo kay Gabo yung tamsi. Malayo. Kaigops oh. Pagka ma-experience nyo na ganyang kalaki ang isda pagka baguhan ka mahirap hilayan, malakas. Kaya kailangan talaga pinapatay agad. Pag sinabayan mo ng hila at saka yung igkas ng isda, lagot ang kuyan, balukata. Ikutan pa natin guys. Pagka nandiyan lang talaga ang Dorado ay madali lang talaga makaisda. So bali doon yung isda tortilo. Yan tayo dumaan ng isang araw, wala rin mga Dorado yung sa buya.
guys, huli na naman. Sabay oh, dalawa. Sabit pa yung isa. Wow, 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 wow. Malikot, malikot. Nandito sila sa Panabi ah. Magpasalaot. Matigas ang ulo. Malakas guys. Maabot ang 3 minuto na kahihila eh, ayaw pa magpasampa. Kita ng huli. Yun, kahiliit lang ay malakas.